Praise God. So last Sunday po ay patuloy nating nilinang ang kagandahan ng ginawa ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa po sa atin, na ngayon ay naunawaan natin na tayo ang templo ng Diyos. Tayong mga believers, mga nananampalataya kay Kristo, ay tayo yung templo ng tahanan ng Diyos. Malinaw na wala na tayong inaantay na nakagaya ng ating expectation ng araw na pagdating natin sa langit, parang future, ay maganda yung ating bahay. Pero dahil nga napakahiwaga ng salita ng Diyos, kaya pagka talagang hindi natin lubusang sineryoso yung pag-unawa sa kanyang mga salita, hindi natin lubusang makikita yung kaliwanagan at katotohanan nito. Kaya nung nakaraan ay nagkaroon ng mga talata tayong napaksa. Sana ingatan niyo po iyon. Dayon ang nagpapatunay na ngayon ang Diyos ay nananahan sa templong hindi gawa ng kamay ng tao. At naunawaan natin palaging espesyal pag narinig po natin yung salitang finished work of Christ. At ito ay dito nga po sa krus ay tinapos ng Panginoong Hesukristo. Siya yung gumawa. So dito sa ating pagbubulay-bulayan, na dahil tayo ngayon ay pinananahanan sa ating espiritu, at yun ay ating dapat lagi nating pagtiwalaan, sanayin ang ating puso't isipan sa katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, na tayo ang kanyang ngayon ang sambahayan, tahanan, at hindi na niya tayo iiwan ni pababayaan. So pag sinabi pong finished work ng Panginoong Hesukristo, dito po yung kaganapan. Dito naganap nung AD 30 ang sinasabing finished work of Jesus Christ. At kung tayo po ngayon ang templo, pupunta naman tayo doon sa salitang tayo ay niluwalhati ng Diyos. Glorified. Tingnan muna natin yung Romans chapter 8:29. Sabi diyan, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Sabi ng verse 30, moreover, whom He did predestinate, them He also called. And whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He also glorified. Diba? Okay. Basta Tagalog po. Sabi sa 29, sapagkat yaong mga nang una pa ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. And then in verse 30, at yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman. At ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. At ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Yung word po na glorified, niluwalhati din naman niya. So, ito po yung uunawain natin, yung word na glorified o niluwalhati. So, sabi dito, ano ba talaga yung glorification o pagluwalhati? Minsan nabanggit po natin ang word na glory ay sa lumang tipan ay Hebrew word na kabod. At sabi nga natin ito ay yung bigat, weight. Ang salitang Hebreo ay ibig sabihin ay mayroong bigat, mabigat. Ito ang bumubuo sa bigat o parang halaga ng isang bagay. Nalala ko yung biro ng isang pastor. Dahil daw si Jesus ay, di ba sabi ng John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. Kaya yung daw, sabi ng ng Romans 8:29, tayo daw ay kawangis na ng anak ng Diyos. Yung ating spirit yon, di ba? Yung ating spirit ay kawangis na ng Diyos. Nung nakaraan, pinaksan natin na yung ating spirit ay mayroon ng everlasting righteousness. At kung ano ang righteousness ni Jesus, 100%, yun din ang righteousness na mayroon ang mga mananampalataya. Kaya ang sabi ng 1 John 4:17, herein our love made perfect. Dahil sa ginawa ni Jesus, ang pag-ibig niya ay perfect, that we may have boldness in the day of judgment. In their time, haharap sila sa judgment at meron silang kumpiyansa na hindi sila hahatulan. Bakit? Because as Christ is, so are we in this world. Yung mga mananampalataya po yun kay Kristo. Dahil yung righteousness, kung anong meron si Jesus, meron ang Diyos. At yun ay papasok doon sa kawangis natin si Jesus, kung ano meron siya, meron din yung ating spirit. So, ibig pong sabihin, ang mga anak ng Diyos, bigatin na din.
Amen po ba? Bigatin na rin kayo. Bigatin na rin tayo. Kung si Jesus ay bigatin san, tayong lahat ay mga bigatin na rin. Ibig sabihin, nasa atin yung glory. Bagaman parang joke, pero may katotohanan na tayo ay bigatin. Dahil yung ating espiritu ay pinananahanan na ng Espiritu Santo. Ang Diyos, tayo ang kanyang templo, tayo ang sa kanyang sambahayan. Mga believers, mga mananampalataya. Ang church, ito ang bumubuo sa bigat o halaga ng isang bagay, yung glory. Ito ang kabuuan ng kanyang mga katangian, yung mga attributes ng Diyos. Everything that God has and is. Meron akong isang hindi malilimutang kahulugan ng glory is exousia. So siguro yung word na exousia is a Greek word. Ang exousia is everything that God has and is. Ang lahat ng bagay na nakapaloob meron ang Diyos, at kung sino siya, yung kanyang attributes, yun yung glory, kaluwalhatian. At mamamangha tayo, hindi natin minsan mapaniniwalaan ng husto dahil habang tayo ay nasa lupa nga, ay iba-iba yung ating kalalagayan. Diba? Merong medyo maunlad, medyo middle class, merong mababa ang uri ng pamumuhay. Pero ang mabuting balita, kapag tayo ay lumakad sa Espiritu, pag sinabing walk in the Spirit, ay pumupunta ka sa pananampalataya sa sinasabi ng salita ng Diyos ayon sa kanyang mga pangako. At ito yung dapat mangyari sa buhay natin mga mananampalataya. Lagi tayong lumalakad sa Espiritu. Hindi mo nakikita, pero habang tumatagal, naniniwala ka na parang ang hirap tanggapin na ang Diyos kasama mo. Ang Diyos hindi ka naiiwan. Alam niyo nung araw, nung nagpapasimula ako sa negosyo, ang laging parang challenge noon kasi ang application ng biyaya ng Diyos ay physical laging sa physical. Kaya yung kingdom, pag daw ikaw ay nasa pagkaharian ng Diyos, dapat yung sinasabi sa lumang tipan na dapat ikaw ay ulo, di ka dapat buntot. So in the physical sense, pag sinabing ulo, ano ka, yung laging nasa promotion, di ba? Mataas ang kalalagayan, tinitingala, at dapat hindi ka buntot. Kaya sabi ko nga, na-realize ko na dumating ang katotohanan na ang kaharian ng Diyos ay spiritual at pantay-pantay lahat. Kasi mangyayari kung ang kaharian ng Diyos, yung sabi, they shall reign in life, diba? So Romans chapter 5, sila'y maghahari sa buhay. Anong buhay? Pag in-apply mo sa physical yon, at marami, at maging tayo nung araw, ay ganun yung ating paniniwala. Kaya sabi ko, ang problema doon, pagka medyo umuunlad, may yumayabang. Diba? No? Kasi parang, ako ang pinagpala ng Diyos. Ang problema, yung mga nasa mababang kalalagayan ay parang mamaliitin mo at sila ay magiging parang magkakaroon ng habag at magkakaroon ng pag-iisip na ano kaya ang ginawa kong mali sa Diyos? Ano kaya ang pagkukulang ko pa sa Diyos? So, yun ang talagang mangyayari. One time na may nag-share sa akin doon sa taas na isang bishop, may kasamang, kasi may dala silang pinopromote na kalusugan, yung sa cologne, sa bituka, paglilinis ng bituka. Isip nila kung maglalagay ng clinic doon sa taas, sabi ko, maganda kung nakakatulong sa kalusugan. Pero nag-share siya ng kingdom. Tapos, na kailangan pag ikaw ay anak ng Diyos nga, dapat malusog ka, wala kang sakit, dapat ay maunlad ka, kasi hindi ka dapat buntot, dapat ikaw ay ahead, ulo. Nung araw, ganun tayo di ba? Kaya pag sinabing, sinong natanggap ng milyon-milyon? Problema noon, katagalan, di ba? Yung iba doon, medyo nagkakaroon ng discouragement. Kaya ang tanong ko, sabi ko, alam nyo, meron akong tanong dyan kung totoo yan na pag ikaw ay na kay Kristo ay maghahari ka sa buhay na ito in the physical sense. Bakit yung bansang Hapon, sabi ko, marami doon atheist, hindi naniniwala sa Diyos, naniniwala sila sa science. Mataas ang kanilang technology, maunlad ang buhay, malinis, maganda, di ba? At malayo tayo sa kalalagayan nila. Tayo na tinatawag na Kristiyanong bansa. Diba sabi, the Philippines is the only Christian nation among Asia kasi ang nasa paligid natin ay iba-iba ang paniniwala. Kaya isang malaking katanungan ay, bakit ganon? Hindi naman sila talaga focus sa pananampalataya kay Kristo. Hindi siya nakasagot. Kasi nga, isang malaking magkakaroon ng katanungan. Kaya, makikita natin dito yung walk in the Spirit, unseen, hindi nakikita. At yun ang kahariang dala ni Jesus. Kaya, maging yung mga sinasabi na tayo ang New Jerusalem, the new heaven and the new earth, ang hirap niyang paniwalaan, lalo na dahil future yung ating expectation.
Tayo yung templo at tayo yung pinaka-final temple na nilikha ni Jesus. Siya yung lumikha. Di ba sabi ng, kung hindi ako nagkakamali, si Karaya, na yung sanga, the branch, siya yung gagawa, siya yung magkikreate ng new man at saka ng the last temple, yung temple na hindi ginawa ng kamay ng tao. Diba? So, kaya sa isang banda, napakahirap hagilapin ang katotohanan na to. At lalo na, kasunod ng, kung ikaw ang templo ng Diyos, ikaw ay pinapanahanan ng presensya niya, tayong mga mananampalataya, at kung saan nananahan ang presensya ng Diyos, andon ang kaluwalhatian niya. Okay, tingnan natin. Sabi dito, ang pagluwalhati ay ang pagpuno sa isang lugar o bagay na mismong ang presensya ng Diyos. Dahil sa lumang tipan, ang pagluluwalhati ay nangyari unang-una sa tabernakulo. Tabernacle. Sa Exodus chapter 40, tingnan natin, verse 1 and 2. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, sa unang araw ng unang buwan ay iyong itatayo ang tabernakulo ng kapisanan. And then, lumundag tayo sa verse 33 to 35. Sabi ng verse 33, at kanyang inilagay ang looban sa palibot ng tabernakulo at ng dambana, at iniayos ang tabing ng pintuang daan ng looban. Gayon, pasin nyo to, gayon tinapos ni Moises ang gawain. So, Moises finished the work. Huwag niyong kakalimutan yung Moises finished the work doon sa pinagawa sa kanyang tabernakulo. And then anong sabi ng verse 34? Nang magkagayoy tinakpan ng ulap ang tabernakulo, can you imagine, i-visualize nyo, patapos na magawa ni Moises yung tabernacle, yun daw clouds na magkagayoy tinakpan. Sabi nung 34, na magkagayoy tinakpan ng ulap ang tabernakulo ng kapisanan at pinuno ng Panginoon ng kaluwalhatian ang tabernakulo. A cloud covered the tent of the congregation and the glory of the Lord filled the tabernacle. Pag mayroong clouds doon sa lumang tipan, yun po ay bumaba yung presence ng Diyos. Yung glory niya, yung kaluwalhatian niya. Kaya sabi diyan, matapos itayo ni Moises ang tolda ng tipanan, na puno ng ulap ang tolda ng tipanan at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pumuno sa tabernakulo, hindi makapasok si Moises dahil dito. Yan. Pansinin, nangyari ang pagluluwalhati pagkatapos, nung dumating yung glory, pagkatapos na mapinish yung yung tabernakulo, di ba? Na makumpleto yung tabernakulo at kailangang umalis yung tao sa loob nito. Sa bagong tipan, sa atin naman ngayon, sa panahon ng bagong tipan, ipinangako na ang mga banal ay luluwalhatiin. Yung ating binasa kanina. Ang mga banal ay luluwalhatiin sa muling pagdating ni Kristo. Yan. Ito yung tanong, ano ang koneksyon noong naluwalhating tabernakulo sa panahon ni Moises noon at ang pagluwalhati ng mga banal ngayon? Sino yung banal ngayon? Believers. Pag tumingin ka sa physical aspeto ng buhay, hindi ka banal. Pero pag tumingin ka na yung espiritu mo ang binanal at nilinis ng Diyos, at yun ay hindi na paghaharian ng kasalanan. Di ba sabi ng Romans, for sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under the grace. Ang biyaya ng ginawa ng Panginoon. Dito tayo nagpasakop. Ito yung ating pinanampalatayanan. Kailangan mahalaga sa iyo ang pagkaunawa. Ano yung bisa ng ginawa ni Jesus? Yung inward man natin, yung ating espiritu ay nilinis na, binanal na. Tinapos yan ni Jesus doon sa krus. So ano ang koneksyon? Pagkatapos na magawa ni Moises yung tabernakulo, kinovered ng clouds, nung glory o nung presence ng Diyos, ang tabernacle. At in our time, tayo yung tabernakulo. Tayo yung bahay ng Diyos. Ayon sa ating, kaya mahalagang mag-aral, di ba? Mahalagang maunawaan. At na patunayan ng mga talata na ngayon tayo ang templo. At ang presence ng Diyos ay nasa bawat mananampalataya. Amen po ba? So meaning, yung kanyang presence ay nasa atin, yung kanyang kaluwalhatian nasa atin na rin. Amen po ba? Ang hirap niyang paniwalaan. Kaya nung araw, sabi ko nga, nung nag-start ako ng business, ang
ang application ng biyaya ng Diyos ay sa physical. Sabi ko, kung ang Diyos lang ay nasa akin talaga, sa bidding siguro palagi akong panalo. Yan, walang makakaano, di ba? Pag ibibigay sa iyo ng Diyos, walang makakaagaw niyan. Ganun ang ating mga pag-angkin ng araw. Wala naman sanang masama na gawin mo yung the best at maging mahusay ka sa pamamaraan sa negosyo. Pero ang problema, naaapektuhan yung nagkakaroon ng error yung ating pananampalataya na hindi natin namamalayan na sa totoo lang, lahat tayo ay pinananahanan na ng Diyos. At sa panahon ng pagkatapos ng krus ng Kalbaryo, ang lahat ng sumampalataya ay templo ng Diyos, sangbahayan ng Diyos. Ang Diyos ay mananatili na sa kanyang tahanan. At ang pinaka-final na templo ay ang mga mananampalataya kay Kristo. Amen po ba? Diba? So, ibig sabihin, yun ang katotohanan na dapat nating pagtiwalaan. At yun yung magiging inspirasyon. Yung katotohanan na yun, ilalaban mo yun. Hindi mo hahabagin ang sarili mo. Hindi mo mamalaitin ang sarili mo in the spiritual sense. Yun nga lang, huwag mong i-apply sa physical, magkakamali ka. Dahil doon nagkakaroon ng confusion. Di ba? So, ang mahalaga ay maunawaan natin ang katotohanan na to. Na after the finished work na ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, malimit nating marinig yung finished work of Christ, di ba? Ay yung glory ng Diyos ay nasa mga mananampalataya o sa kanyang iglesia. Yan. Ano ba yung pagluwalhati? So, yung daw pagluwalhati na nabanggit kanina, ito yung pagpuno ng isang bagay o ng presensya ng Diyos. Tingnan naman natin yung ikalawang Kronika, chapter 5, verse 1. Ganito natapos ang gawaing ginawa ni Solomon. Kay Solomon naman to. Ito na yung yung templo na, yung building. Kasi yung tabernacle doon sa panahon ni Moises, yung tent, di ba? Yung palipat-lipat yung habang naglalakbay sila sa ilang, meron silang tabernacle na tent which is movable. At sa tuwing sila ay pag bumababa yung presence ng Diyos, napupuno ng clouds yung tent. Ito naman, yung first temple na itinayo ni Solomon. Ang sabi dito, ganito natapos ang gawaing ginawa ni Solomon sa bahay ng Panginoon. At ipinasok ni Solomon ang mga bagay, yung mga gamit na itinalaga ni David na kanyang ama. Sa makatibigay ang mga pilak, ang ginto, ang lahat ng mga kasangkapan at inilagay sa mga ingatang yaman ng bahay ng Diyos. And then, lumundag tayo sa verse 11. Sabi ng verse 11, at nangyari nang ang mga saserdote ay magsilabas sa banal na dako, sapagkat ang lahat ng saserdote ay nanangaharap ay nagpakabanal at hindi sinunod ang kanilang pagkakahali-halili. 12. At ang mga Levita rin naman na mga mang-aawit silang lahat sa mga kanudbagay si Asaph, si Heman, si Jeduthun, at ang kanilang mga anak at ang kanilang mga kapatid na may suot na mainam na kayong lino, na may mga simbalo at mga salteryo, at mga alpa ay mga nakatayo sa dakong sulok ng silanganan ng dambana. At kasama nila ay 120 saserdote, 120 priest, na nagpapatunog ng mga pakakak. And then, sabi ng verse 13, at nangyari nga, nang ang mga nagpapakakak, pag sinabing pakakak, yung parang trumpet, at ang mga mang-aawit ay nagkakatugma upang magpatunog ng isang tunog na naririnig sa pagdalangin at pasasalamat sa Panginoon, at ng kanilang itaas ang kanilang tinig na katugma ng mga pakakak at mga simbalo at mga panugtog ng tugtugin at magsipuri sa Panginoon na mga sipagsabi, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman, na nang magkagayoy ang bahay ay napuno ng ulap sa makatwid bagay ang bahay ng Panginoon. Yan. Yung bahay ng Panginoon that time, yung itinayong templo ni Solomon. 14. Na anupat ang mga saserdote ay hindi na mga katayo na mga kapangasiwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay o yung templong ipinagawa ni Solomon that time.
mapapansin natin na after na mapinis yung templo ni Solomon, tapos nagpuri sila, nag-awitan sila na magkakaugma ang tugtog ng pakakak, yung kanilang pag-awit, yung mga instrumento, at ang kanilang panalangin ay bumaba yung clouds o yung presence ng Diyos. Di ba? Sa ngayon sa 2 Chronicles chapter 5. So, maging yung mga pari, sabi doon ay hindi nakatagal umalis sila. Ano yung malinaw na pattern? Una, natapos uli yung gawain. So, huwag nyo kakalimutan yung na-finish yung trabaho, yung gawa. Pagkatapos, pangalawa, pagkatapos na matapos yung gawain, pinupuno ng Diyos ang lugar ng kanyang kaluwalhatian. Pero merong kondisyon. In that time, merong kondisyon. Ano yung kondisyon? Walang tao sa loob. Kapag pinupuno ng Diyos ang templo, lumalabas sila, pati yung mga pari. Bakit? Dahil ang Diyos ay banal, yung kanyang kaluwalhatian ay naroroon. At dahil sa kasalanan, hindi kayang magsama ang banal na Diyos at ang makasalanang tao sa isang lugar. Hindi pwede magsama. Pero magbabago ito sa bagong tipan. Pag tinignan natin sa bagong tipan, ano nangyari? Sa puntong ito, malinaw na ang pagluluwalhati ay konektado na sa templo ng Diyos. Sa bagong tipan, sinasabi na ang mga mananampalataya ang magiging templo niya. Yun naman ang ating pinag-aralan. Kaya bakit may pangako ng pagluwalhati? Ano ang kinalaman nito sa niluwalhating katawan? Di ba tayo ang katawan ni Kristo? Tayo ngayon ay nilinis na. Yung ating spirit, banal na yon, secured na yon. Kaya sabi doon, hindi na maghahari ang kasalanan. Hindi, sabi ng Colossians 1:3, delivered na sila sa kadiliman or kasalanan at translated na sa kaharian ng Panginoong Hesukristo, yung ating espiritu. Kaya yun ay nasisigurado natin at naaangkin natin na talagang ang glory ng Diyos o yung presence ng Diyos ay nananahan sa ating espiritu. Bakit? Kasi nilinis dito, binanal dito, sanctified forever. Hebrew 10:14. Tingnan ninyo, nilinis tayo, binanal tayo. For by one offering, sa offering ni Jesus dito, He had perfected forever, magpakailanman, them that are sanctified. Di ba? Yung ating espiritu, nilinis na ng Diyos. Binanal na ng Diyos. Kaya ang kanyang pagiging matuwid ay meron na siyang everlasting righteousness. Dapat angkinin po natin yan. Dapat maliwanag po yan sa ating isipan na tayo, na mga mananampalataya, tayo ang body of Christ, church, iglesia, ay pinananahanan na ng Diyos pagkatapos ng ginawa niya sa krus. Pinerfect niya tayo. For by one offering, He had perfected forever them that are sanctified. Ang problema kasi, kung merong pollution yung paniniwala mo. Unang-una, nung araw, naniniwala tayo sa krus, pero may bisa pa ang kasalanan. Di ba? Hindi masyadong maliwanag sa ating isipan na hindi gagawin ni Jesus yung kanyang sakripisyo ng walang kabuluhan, ng walang mangyayari. Pag sinabi niyang nilinis at magpakailanman, talagang nilinis yun magpakailanman. Ang naging problema nung araw sa atin, hindi natin nahiwalay yung ating inward at saka yung ating outward man. So napakalaking bagay yung pagkaunawa na yung ating outward man ay dito nananahan yung kasalanan. At doon sa krus ito ay nirepresent ni Jesus, di ba? Kaya malimit natin ulit-ulitin na doon sa krus, yung ating laman na pinananahanan ng kasalanan ay hinatulan, pinako, namatay, at inilibing. So in the sight of God, sa paningin ng Ama, legit na yung sin in the flesh, doon sa krus, in the spiritual world, ay tinapos na ni Kristo. Kaya finished work. At yung ating espiritu ay nabuhay, di ba? Resurrected, risen with Christ. Sa kanyang pagkabuhay na maguli ay inilakip yung ating espiritu, yung ating taong panloob, na dating patay dahil sa kasalanan, pero dahil tinapos ni Jesus sa krus ang kasalanan, siya ngayon, yung ating espiritu ay banal at malinis sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus. Kaya sinasabi nating biyaya, wala naman tayong ginawa. Ang gagawin lamang natin, magtiwala, manampalataya, ayon sa sinasabi ng kasulatan. Amen? Diba? So ngayon, ang mataas na authority, yung sinasabi ng kasulatan. Ang problema
pag ang isang tao o grupo ng isang mga sinasabing Christian, kung hindi lubusan itong natutuklasan, iba yung pananaw. Kagaya rin natin nung araw, may bisa pa ang kasalanan. Paano nga maaangkin na mananahan sa iyo ang Diyos? Paano mo maaangkin na kasama mo ang Diyos kung polluted yung iyong paniniwala, diba? Pag merong error sa doctrine, kaya napakahalaga ng doctrine, yung aral. So, yun po yung kagandahan na nauunawaan natin yung katotohanan na tayo ay glorified na dahil nananahana sa atin ang presensya, tayo ang templo niya ngayon sa katotohanan. Ngayon, ang pangako ng glorification ay mahalagang malaman ng bawat isa. Ito yung nagsimula pa sa lumang tipan. Ipinangako na ito, inihula na to. Sa Ezekiel 36, verse 24 to 27. Sapagkat aking kukunin kayo sa mga bansa at pipisanin ko kayo na mula sa lahat ng lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. 25. At ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo at kayo'y magiging malinis. Sa buo ninyong karumihan at sa lahat ninyong mga Diyos-Diyosan, lilinisin ko kayo. 26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ng aking mga kahatulan at isasagawa. Sipin ninyo, hula yan. Bagaman sinabi sa mga Israel, pero hula yan yung totoong paglilinis at ibibigay talaga sa kanila, sa lahat ng Israel, at tayo ngayon yung Israel of God. Diba? Na sabi doon, I will put my spirit within you, sa loob ninyo, sa ating inward man. So, lilinisin niya ang kanyang bayan, bibigyan niya sila ng bagong puso, ilalagay niya ang kanyang espiritu sa loob nila, at ganoon din ang sinasabi sa Ezekiel 37:14. At aking ilalagay ang aking espiritu sa inyo, at kayo'y mga bubuhay. At aking ilalagay kayo sa inyong sariling lupain. At inyong mga lalaman na ako ang Panginoon ang nagsalita at nagsagawa, sabi ng Panginoon. Diba? Suporta doon sa ating binasa kanina. At saka sa 26 at sa 28, bukod dito, makikipagtipan ako ng tipan ng kapayapaan sa kanila. Magiging tipan, ibig sabihin, sila ay nasa lumang tipan, pero may panibagong tipan na inihahayag ang Diyos dito. Bukod dito, makikipagtipan ako ng tipan ng kapayapaan sa kanila. Magiging tipan na walang hanggan sa kanila. At aking ilalagay sila at pararamihin sila at itatatag ko ang aking santuaryo. Pag sinabing santuaryo, yun po ay tahanan. Sa gitna nila, magpakailanman. Verse 27, ang aking tabernakulo naman ay mapapasagitna nila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. 28, at malalaman ng mga bansa na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa Israel pagka ang aking santuaryo ay mapapasagitna nila magpakailanman. So sa atin ngayong panahon, sa bagong tipan, mula sa first century believers composed ng mga Hudyo na nanampalataya kay Kristo and Gentiles, hanggang sa panahon ngayon, tayo ay nasa kalalagayan na santuaryo magpakailanman at tabernakulo ng Diyos magpakailanman, walang hanggan. Amen po ba? So yung kagandahan nito, mauunawaan natin. Ito, punta tayo finally sa Joel chapter 2 verse 28 to 29. Sabi ng 28, at mangyayari pagkatapos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula at ang inyong mga matanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ang inyong mga binata ay makakakita ng mga pangitain. At sa mga lingkod na lalaki at babae naman ay ibubuhos ko sa mga araw na yaon ang aking espiritu. Okay, so malinaw, makikita po natin dyan katotohanan ng pagbuhos ng kanyang espiritu sa mga mananampalataya. At kailan nangyari ito? Doon po ito sa Acts chapter 2. Nang bumaba ang Espiritu Santo, ang unang sign sa mga Hudyo ay nagsalita sila ng mga iba't ibang mga wika. Tingnan natin, Acts chapter 2 verse
4. At silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu na kanilang salitain. So, bumuhos yung Espiritu Santo. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem, noong panahon na yon, na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito ay nangagkatipon ang karamihan at nangamaang ng mangha sapagkat narinig ng bawat isa na sinasalita yung kanilang sariling wika. Silang lahat ay nagtaka ng gilalas at nagsasabi, naririto, hindi baga mga Galileyong lahat ang mga nagsisipagsalitang ito? At bakit nga narinig na ang bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Ibig sabihin, yung mga Hudyo na napuspos ng Espiritu Santo, nagsalita ng wika. At yung mga taga-ibang lugar, taga-ibang bayan, na narinig nila yung kanilang mga wika na sinasabi ng mga napuspos ng Espiritu Santo. Lundag tayo sa verse 14. Sabi ng verse 14, Datapwat pagtindig ni Pedro na kasama ang 11 ay itinaas ang kanyang tinig at sa kanila'y nagsaysay na sinasabing, kayong mga lalaking taga-Hudeya at kayong lahat na nangananahan sa Jerusalem, mangalaman nawa ninyong lahat ito at inyong pakinggan ang aking mga salita. Sapagkat ang mga ito'y hindi mga lasing na gaya ng inyong inaakala, yamang ngayoy oras ng 3 lamang ng araw. Alas 3 pa lamang, iniisip nila lasing na. Sabi nito, 16, dapat ito'y yaong sinalita sa pamamagitan ni Propeta Joel. Mangyayari na sa mga huling araw, pasinin niyo po ito. Sabi ni Peter, mangyayari, yung daw hula ni Joel, mangyayari na sa mga huling araw, sabi ng Diyos na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae, manghuhula, ang inyong mga binata, kinote lang niya yung sinasabi sa Joel 2:28. At ang inyong mga matatanda ay nagsipanaginip ng mga panaginip. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, sa mga araw na yaon, ibubuhos ko ang aking espiritu at magsisipanghula sila. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit, sa itaas, at mga tanda sa lupa at sa ibaba. So, meaning, yung huling araw nangyari sa panahon ng unang mga mananampalataya ni na Peter nung bumuhos yung Espiritu Santo. So yun yung last days. Doon nagpasimula yung pagbuhos ng Espiritu Santo. Last days ng Old Covenant kasi itinatag yung bagong tipan natapos yung old. Yung lumang panahon ng lumang tipan natapos dito. Dito pumasok yung bagong tipan. Kaya dito nagsimula yung pagbuhos ng Espiritu hanggang sa panahon natin ngayon at magpakailanman. World without end. Na lahat ng sasampalataya ay napupuspos at nabumubuhos na ang Espiritu Santo nagkakaroon ng glorification sa isang mananampalataya na nagiging bahagi ng Church of Christ o Body of Christ, katawan ni Kristo. So ito po yung napakaliwanag. Kaya sabi dito, sinimulan ang pagtatayo ng templong ito sa krus ni Kristo sa araw ng Pentecostes. Itong binasa ko kanina sa Acts chapter 2. Sa araw ng Pentecostes, nagsimula ang pagpuno nito. Napuno ng Espiritu Santo ang lahat ng naroon. May 120 alagad. Anong kahambing nito? Anong parallel nito? Doon sa binasa natin kanina sa Kronika, sa Numbers ba? O sa Exodus, yung 120 priests, di ba? Merong 120 saserdote sa templo. Pero yun sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, ang mga mananampalataya doon na napuspos ng Espiritu Santo ay 120. Katulad din ng 120 pari sa lumang tipan. Kaya si Kristo ang pundasyon, yung ginawa ni Kristo ng templong ito. Siya ang batong panulok. Ang mga mananampalataya ay buhay na bato. Sang-ayon doon sa ating pinag-aralan last Sunday, di ba? Tayo yung batong buhay. Sabi sa Ephesians chapter 2, sa 1 Corinthians chapter 3, kayo ang templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang Espiritu. Okay, ano po ang ibig ko sabihin? Kung ite-take natin ito, pagtitiwalaan natin ito sa katotohanan na tayo ang mga templo o buhay na bato ng Diyos at si Kristo yung batong panulok, cornerstone. Ibig sabihin, ang kaganapan ay nangyari noong first century believers after the finished work ni Jesus Christ. Di ba the same sa lumang tipan, yung glorification, yung presence ng Diyos after
na matapos ni Moises yung tabernakulo, after na matapos ni Solomon yung ipinagawang templo, bumaba ang presensya ng Diyos, yung kaluwalhatian ng Diyos ay naroroon. Ngayon, after the finished work of Jesus Christ, sa Acts chapter 2, nagpasimula na bumaba ang presensya ng Diyos. And even sa ating buhay ngayon, sa ating panahon ngayon, dahil naunawaan natin ang mabuting balita, tinanggap natin at pinanampalataya natin, di ba sabi ng Ephesians 1:13, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, then after you believe, sabi doon, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Naniniwala po ba kayo? Kailangan paniwalaan natin ito. Hindi nga lamang ito sa physical, in the Spirit. Sa Espiritu, nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito sa ating inward man. At isang napalaking blessing yan. Tayo yung vessel of honor habang nabubuhay ka sa lupang ito. No matter what minsan yung mga experience na mayroon tayo sa lupang ito. May time nagkakamali tayo. May time nakakaranas tayo ng mga problema, ng mga challenges. Minsan may kabiguan, may kalungkutan. Pero yung katotohanan ng ginawa ni Jesus na tinarbaho niya sa krus, ilalaban mo yun sa pananampalataya. Kaya sabi ng Bible, fight a good fight of faith. Makipagbaka tayo ng mabuting pakikipagbaka sa pananampalataya. Amen. Hindi tayo dynamic, pero yung katotohanan ng salita ng Diyos. Ang anointing, wala po sa tao. Kung ating nakagisnan na anointing ay pagka-dynamic ang isang preacher at nagpapaiyak, anointed. No! Ang anointing ay nanggagaling sa salita ng Diyos. Sabi ng 2 Timothy, inspired ng Holy Spirit. Isinilang tayo sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya, nanggagaling sa salita ng Diyos. Ang bida at ang magaling, hindi yung preacher, yung salita ng Diyos. Amen. Ginagamit lamang tayong instrumento, pero yung mighty, makapangyarihan, ay yung salita ng Diyos. Kaya dapat andun yung ating buhay, yung ating pagtitiwala sa sinasabi ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Diba? So ang Espiritu Santo ay parang, yun nga, katibayan, sealed, selyo. Kung ang Espiritu Santo ang siyang patunay, ang ganap na paninirahan ng Ama, Anak at Espiritu Santo sa kanyang templo, tayo na kanyang bayan. Sa lumang tipan, ang mga gumagawa ng tabernakulo, pinupuspos ng Espiritu. Yung, halimbawa po, sa Exodus chapter 31 at saka sa 35, si Bezalel ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos upang gawin yung gawain, no? Para maging skilled. Sa panahon naman ni Solomon, si Hiram, ang pangalan po ay si Hiram. Hindi po yung nangungutang ha. Pangalan po to Hiram. Si Hiram ay binigyan ng karunungan at kasanayan, katulad ito ng sinasabi ni Pablo tungkol sa pagtatayo ng templo gamit ang ginto, pilak, at mahalagang bato. Si Hiram, skilled siya doon sa paggawa ng ginto, yung paglalagay sa mga templo, yung naging maganda yung templo. At sa bagong tipan, may sinabi si Pablo sa 1 Kings chapter 7, verse 13 to 14. And King Solomon sent and fetched Hiram out of Tyre, galing sa Tiro. He was filled with the wisdom and understanding and skill to do all kinds of bronze work sa mga copper, sa mga tanso. Doon naman sa 2 Chronicles chapter 2 verse 13 to 14, sabi dito, I have sent a skillful man, Huramabi, trained to work in gold, in silver, and bronze. Anong kahalintulad nito? Very similar to Paul's language, yung building the temple with gold, silver, and precious stones. Diba? Hindi ko makita yung verse dito. Merong parallel, merong pagkakaugma. Kaya lang, sa bagong tipan, lively stones in the spirit. Precious stones in the spirit. Nakuha nyo? Sana magkaroon kayo ng idea. Magliwanag sa inyong isipan na tayo yung lively stones na bumuo doon sa templo. No? May ginto. Diba? Doon ang lansangan ay ginto. Spiritual po yon. Pero noong araw, ginagawa natin siyang physical na pagkaunawa. Ano ang talagang glorified body? So, isa sa pinakamadalas na hindi maunawaan ng tungkol sa glorification o kaluwalhatian, maraming Kristiyano and even us ang nag-aakala na ang niluwalhating katawan o glorified body ay tumutukoy sa pagbabago ng kanilang individual na physical. Totoo naman, yun ang ating pagkaunawa ng araw. Na itong ating physical magiging glorified na katawan tungo sa isang immortal na physical na katawan sa ikalawang
pagparito o doon sa coming ni Christ. Pero malayo ito sa katotohanan. Naipakita na natin na ang kaluwalhatian ay nangyayari kapag pinupuno ng Diyos ang isang bagay o lugar na kanyang kaluwalhatian. Sa lumang tipan, ito yung physical na templo. Sa bagong tipan naman, ito yung kanyang church, iglesia o katawan ni Kristo. Paulit-ulit na ipinapakilala ni Pablo na ang iglesia o believers bilang templo ng Diyos. At mahalaga ring sinasabi niya na ang iglesia ang katawan ni Kristo. Sangayon sa Romans 12:5, gayon din naman tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at ang bawat isa ay bahagi ng isa't isa. Magkakalakip. Diba? Parang itong katawan na to. Although may iba't ibang bahagi pero magka-connected. May function, di ba? Mata, ilong, bibig, kamay, tainga. Bawat bahagi ng ating katawan nagkakalakip-lakip. Ganun ang mananampalataya. Kaya sabi diyan sa 1 Corinthians 12:12-14, kung paanong ang katawan ay iisa, ngunit may maraming bahagi, ang lahat ng bahagi nito ay bumubuo ng isang katawan. Gayon din kay Kristo, sapagkat tayong lahat ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Ang bautismo sa atin ngayon, bautismo sa espiritu. Spiritual po. Upang maging isang katawan, maging Hudyo man, yung mga first century believers na Hudyo, na naniwala kay Kristo, o Hentil, alipin o malaya. Tayong lahat ay pinainom sa iisang espiritu, sapagkat ang katawan ay hindi binubuo ng iisang bahagi kung hindi ng marami. Ephesians 4:4, iisa ang katawan, iisa ang espiritu, kung paanong tinawag kayo sa iisang pag-asa. Ito yon, tinawag tayo dito. Kaya mahalagang maunawaan na ang niluwalhating katawan ay ang katawan ni Kristo na niluwalhati. Philippians 3:21, nababaguhin ang ating mababang katawan upang maging katulad ng kanyang maluwalhating katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang kayang magpasakop ng lahat ng bagay sa kanya. Ano yung mababang katawan? At ano naman yung maluwalhating katawan? Yung mababang katawan, yun po yung Old Covenant System. Ano yung Old Covenant System? Physical temple. Physical. So, sapagkat ang physical ay temporal. Pero, ano naman yung maluwalhating katawan? Glorified body. Church of Christ, the body of Christ, mga mananampalataya. In the spiritual sense, doon sa ating espiritu, hindi yun magigiba, hindi yun mawawasak. Amen? Alin ang matibay? Yung glorified body ng mga mananampalataya, body of Christ. Amen? Dapat nating angkinin po yung katotohanan na yan. So, binago na yung mababang katawan, mababang uri ng katawan, pinalitan ng maluwalhating katawan. Sa panahon ng Pentecostes, diba? Nagpasimula yung glorification ng body of Christ. Sa Ephesians 1:13-14, nasabi dyan, nang kayo'y sumampalataya, ito nga yung sinabi ko kanina, tinatakan kayo sa kanya ng ipinangakong Espiritu Santo. Yan, garantiya na ating mana hanggang sa ganap na katubusan ng mga pag-aari ng Diyos sa ikaluluwalhati niya. In their time, hindi pa ganap yung katubusan kasi inaantay pa nila yung mabubumagsak yung old temple. Diba? Pag nandun pa nakatayo yung old temple, yung sinasabi na yung kanilang kaperpektuhan ng katubusan, hindi pa ganap. Pero nung AD 70, nung bumagsak yung lumang templo, yun yung kaganapan ng katubusan. Naintindihan niyo po ba? Sana maging maliwanag po. Okay, so sa 2 Corinthians 1:21-22, ang Diyos ang nagpapatatag sa atin kay Kristo. Pinahiran niya tayo. Now, He which established us with you in Christ and had anointed us is God. Inanoint na tayo. Sino ang anointed? Yung bang preacher? Sino ang anointed? Body of Christ. Hindi pwedeng angkin na, anointed yan. Siya lang ang anointed. Ako lang ang anointed. Hindi. Tayong lahat na tumanggap ng salita ng mabuting balita ay inanoint ng Espiritu ng Diyos. Amen. Anointed po tayong lahat. Ang lino po nung sinasabi dyan na tayo ay pinahiran. 2 Corinthians 1:21. So ito yung pumuno sa iglesia nung unang Pentecostes. Ngunit may malinaw na pangako na tayo ay pinaninirahan na ngayon bilang katawan ni Kristo. Ito na po yung sumunod. John 14:16-17. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Diba? Linaw niyan. Verse 17. Even the Spirit of truth, ang Espiritu ng katotohanan, whom the world cannot receive. Hindi ito matatanggap ng
mga taga-sanglibutan kasi carnal yung kanilang isipan. Ang observation nila is sa carnal knowledge whom the world cannot receive because it sit him not, hindi nila nakikita. Neither knoweth him, hindi nila naunawaan. But you know him. Sa mga mananampalataya, nalalaman nila. For he dwelleth with you and shall be in you. Diba? Ang ganda niyan. And then, sabi ng verse 23, Jesus answered and said unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him. Diba? And we will come, sabi ni Jesus, we will come unto him and make our abode with him. Kung iingatan nila ang aking salita, ako at ang aking Ama, iibigin siya, at kami ay mananahan sa Kanya. O di ba, linaw noon? Ito yung katiyakan ng mga mananampalataya na talagang pinagtsatsagaan, minamahal, pinagtitiwalaan, ina-appreciate at tinatanggap na ang sinasabi ng kasulatan ay salita, nagsasalita ang Diyos sa atin. Okay, ito yung mga pangako. Kami ay lalapit sa Kanya at maninirahan sa Kanya. Tiyak po yun, naninirahan sa atin ang Diyos. 2 Thessalonians, tingnan natin ang mga pangako. 1:10, sa araw na siya'y dumating upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at hangaan ng lahat ng sumampalataya. When he shall come to be glorified in his saints and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. So, di ba? Hahangaan mo yung ginawa ni Kristo talaga. Kamangha-mangha. Romans 8:18, sapagkat napatunayan ko na ang mga pagtitiis sa panahong ito. Si Pablo po ang nagsasalita sa mga taga-Roma. In their time, mayroong tribulation, may kahirapan, may kapighatian, may matinding pag-uusig. Kaya sabi niya, kahit na ganito yung ating tinitiis, napatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito, hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahayag. Yung kaluwalhatian in their time is parang future kasi nga andun pa yung templo. Sinulat ni Pablo, Romans, siguro mga 50 to 60 AD, ganyan. Darating pa yung AD 70. Kaya sabi niya, yung ating pagtitiis, yung ating dinadanas na kahirapan, pag-uusig, no, ay kumpara sa kaluwalhatiang mahayag, sabi niya, hindi karapat dapat itumbas. Not worthy to be compared with the glory. Kasi darating yung glorification, which shall be revealed, mahayag, sa kanila. Pero in our time, mga kapatid, rebuild na ito. Nasa atin na lang ito kung tatanggapin natin, pag-aaralan natin at tinatanggap natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. So anong pwedeng maging application yan sa atin? Dumaranas tayo ng kalungkutan, dumaranas tayo minsan ng mga problema, minsan kung ano-ano mga bagay na hindi natin maintindihan, family problem, financial problem, problema ng gobyerno. Sabi nga ni Doktora, nakikita mo natin palagi. Pero the good news is, kung ating pagtitiwalaan ang katotohanan na after the finished work ni Jesus Christ, we, as the body of Christ, the temple of Christ, the house of God in the spiritual, ay glorified na. Masaya po ba kayo? Blessed po ba kayo? Nagtitiwala po ba kayo sa ginawang trabaho ni Kristo Jesus sa krus?